Ay, nako. Ayoko yung ano na yan, dala. Alam mo, maganda dito mag walking kasi walking lang. Ayan. Sunlight na kasi. May sunlight. Bakit dito hindi makita? Pero meron lang yun. Sunlight. Yun. Diba? May sunlight na eh. Dito ako. Kasi wala na siya. Alis na. Andun na siya. Makulit kasi yun. Yung may dala-dalang aso, makulit. Masakit sa mata, diba? Dito muna tayo. Uy, may avocado. Nalaglog. Pero ano yung avocado na ganito ang pangit? Ang pangit ng ano niya. Okay. Ang pangit ng pagpahinog niya. Harap ko sa akin. Ayaw kasi maano eh. Sabi nila ang uso ngayon ay probiotics. Probiotics. Sabi ng yung uso ngayon is probiotic. So, kung may probiotic naman tong Dutch Mill, ito na lang, diba? Probiotic. 3 and 4.
Pag mainit na, umuwi na ako. Oo. Di ba? Sakit sa balat mo. Balat pag mainit na. Guys, I'm here. Pero minsan maganda rin pag ganito. Wait na ako. Para talagang ano no, gubat. Parang gubat pala talaga tignan ko. Ano kaya pala yung nasa kulay. Ay, babasahan ko pala kayo ng Bible, guys. Good morning, everyone. Let's read the Bible. Bumampado. Ha? Bumampado. Naglaga. Wait, wait lang muna. Maintindihan ko kung babasahin ko. Jesus. Thank you, Lord, for the time kasi morning, I can read the Bible. Okay, let's read the Bible, guys. Kasi nasa ano na ako. Yan. So, ito, lumakad si Jesus, bali, 6:16. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig nang magtatakip silim na. Ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro. Nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Hinanap ng tao si Jesus. Kinabahan makita ng mga taong naiwan sa basigan ay isa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito'y lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tirep at dumaong sa lugar na malapit na kinainan nila ng tinapay. Matapos magpasalamat ang Panginoon, kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus, ang mga kanyang alagad, sila'y sumakay at bangka at pumunta sa Kapina upang hanapin si Jesus. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Okay? So, verse 25. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, sila'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi, kung ito hinanap ninyo ako, kundi dahil nakakain kayo ng mga tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ay ibinigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya ay tinanong nila, "Ano po ang dapat namin gawin upang ang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos?" 29. Ito ang ipinagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya at tugon ni Jesus.
Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana ng ilang ayon sa nasusulat. Sila binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama na nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa katauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay at lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Guys, singyan nyo guys. Okay. At ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit, sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko tataboy kailanman sino mga malapit sa akin. 38, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. 39, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man na mga binigay niya sa akin, kundi buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sinabi nilang ako ang tinapay na bumaba sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? Kaya sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan, walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin at lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. 45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at sila'y lahat ay tuturuan ng Diyos na bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Ngunit ay hindi ito nangangahulugang may nakakilala na sa amin nagmula sa Diyos ang tanging nakakilala sa akin. Palatandaan ninyo na ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y wala nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. 51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. 52. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano naibibigay sa atin ng tawang ito ang kanyang laman upang makain natin. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng tao ng anak ng Diyos, laman ng anak ng tao at inumin ang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. At kumain ng aking laman na iniinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa rin. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na iniinom. Ang kumakain ng aking laman ay at iniinom ng aking dugo ay mananatilisan at ako naman sa kanya. Sinugo ako ng buhay na Ama at ako'y mabubuhay dahil sa Kanya. Gayon man naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng mga ninuno ng ilang. Matay sila sa kahit na kumain at kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay na magpakailanman. Sinabi ni Jesus sa sinagoga habang siya ay nagtuturo. So yun na guys, thank you so much. Thank you Lord for the word of God. Marami akong natutunan and babalikan ko to para i-highlight sa bahay. So thank you for listening guys. I hope may naunawaan kayo sa word of God for today's video. And I just want to say goodbye na kasi mainit na.
Minute na, di ba? Bye everybody. Thank you for listening. Bye.